Breaking news, bansang China, nataranta na sa epekto ng taripa ni Trump laban sa kanila. Kaya naman agad itong nag-anunsyo ng mas malaking interes para sa nais mag-invest sa treasury bonds nila. Bukod pa riyan, ay ibinebenta na rin nila ang treasury bonds nila mula sa US, isang indikasyon na kailangan na nila ng pera. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pag-aalok ng treasury bonds ay isang paraan para makakalap ng pondo ang isang bansa kung saan ay nag-aalok sila ng bonds o isang sertipikasyon na nagsasaad na ang sino mang bibili nito ay tutubo buwan-buwan o taon-taon depende sa halaga ng bonds na kanilang bibilhin. Heto ang isang halimbawa. Isipin natin na ang China ay nag-aalok ng bond na nagkakahalaga ng 100,000 yuan kung saan ang tao o bansa na bibili nito ay kikita ng 2% na tubo kada taon sa loob ng 5 taon at kapag natapos na ang 5 taon ay doon pa lamang maaaring kunin ng bumili ng bond ang kabuuan ng kanilang pera. Sa ganitong paraan ay maraming investors ang maaaring bumili ng bonds mula sa China para tiyakin na tutubo taon-taon ang kanilang pera at sa paraang ito kapag mas maraming yuan na ang hawak ng China ay maaari na nila itong gamitin para sa anumang operasyon ng pamahalaan nila at ito ay malinaw na ipinantatapal ng China sa mga naluluging state-owned company sa China dahil marami sa kanilang exports para sa US ang hindi na makabenta. Kaya naman mangangahulugan ito na maaaring wala rin silang ipambabayad sa mga trabahante nila kaya't malinaw kung bakit kailangan nila ng pera dahil sa kasalukuyan ay mas dumarami pa ang mga nagpoprotesta sa iba't ibang bahagi ng China na hindi napapasahuran ng kanilang kumpanya. Bukod pa riyan ay ibinebenta na rin ng China ang US Treasury bonds nila kung saan ayon sa ilang media outlet ay maaari umano itong gamitin ng China para palagan ang ginagawa ng US habang ang ilan pang mainstream media ay sinasabing maaaring mapababa ng China ang halaga ng dolyar sa pamamagitan lamang ng pagbebenta nila ng kanilang US Treasury bond para sa iba. Mga balitang tila ay iniisip nilang pabor para sa China ang pagbebenta nito ng US Treasury bond. Subalit kung uunawain nating mabuti ang pagbebenta ng China ng US Treasury bonds nila na karaniwang tinatawag ding utang ng US sa China ay hindi nangangahulugang papabor ito para sa China dahil kung ibebenta ng China ang US Treasury bond nila ay kakailanganin nila itong ibenta sa mas mababang halaga. Halimbawa kung ang lahat ng US Treasury bonds ng China ay nagkakahalaga lahat-lahat ng higit sa $700 billion ay maaaring maibenta na lamang nila ito ng $500 o $600 billion. Sa madaling salita ang hawak nilang mga bonds o mga certificate na nagkakahalaga ng $760 billion ay ipapasa lamang nila sa iba't ibang tao o kumpanyang bibili ng mga ito. Habang makukuha naman nila ang aktwal na pera na pinagbilhan nila. Sa ganitong paraan ay tataas ang foreign reserve ng China at sa ganitong paraan ay maaaring tumaas ang value ng Chinese yuan at kapag tumaas ang value ng Chinese yuan kontra dolyar ay mas magmamahal ang produkto ng China. Kaya't bukod sa US tariff ay mas mahihirapan ang mga state-owned company sa China kabilang na ang pribadong sektor na magbenta ng mas maraming produkto para sa iba dahil ang paglaki ng value ng kanilang pera ay mangangahulugan na mas maraming dolyar ang kakailanganin ng ibang mga bansa para makabili ng produkto mula sa kanila. Kaya naman magkakaroon rin ng mas malaking demand para sa US dollar at sa ganitong paraan ay mas madaling makababawi ang US dollar laban sa yuan ng China. Kaya't sa madaling salita ay halos walang masamang epekto para sa US ang pagbibenta ng China ng US Treasury bond nila. Pero bakit nga ba ibinebenta ng China ang US Treasury bonds nila sa mas mababang halaga? Ito ay dahil hindi ito maaaring makuha ng China mula sa US hanggang wala pa sa maturity ang bond na ito dahil ang bawat bond ay kadalasang may matatagal na panahon bago ito maibabalik sa namili ng bond na ito at dahil wala pa sa maturity ang mahigit $700 billion US bond ng China ay hindi pa nila ito maaaring makuha kaya't ibinebenta na lamang nila ito sa murang halaga.
Bukod pa riyan, dahil sa tariff war ng dalawang bansa, ay marami ring state-owned company sa China ang nais na lang din iwasan ang produkto ng US. Kaya't kung maibebenta ng China ang US Treasury bonds nila na nagkakahalaga ng $760 billion ay madaragdagan ang aktwal na dolyar sa China at sa ganitong paraan ay maaari silang bumili na lamang ng produkto mula sa ibang mga bansa gamit ang aktwal na US dollar na mapagbebentahan ng bond nila at kakailanganin nila ito dahil malaking halaga ng dolyar mula sa US ang nawala sa China dahil sa paghinto ng US sa pagtangkilik sa napakaraming produkto nila. Kaya't malinaw na patindi ng patindi ang masasamang epekto sa China ng matataas na taripa ng Amerika. Kaya naman ayon mismo kay Xi Jinping ay walang mananalo sa digmaang ito. Subalit ito ay ayon lamang kay Xi Jinping at hindi sa US President na naniniwalang bagamat maaaring makapagdulot ng abala sa ilang US investors ang matataas na taripa ni Trump laban sa China ay maaari namang mas dumami pa ang export ng bansa kaysa sa ini-import nila at sa paraang ito ay mas maraming dolyar ang babalik sa US kaysa sa inilalabas nila at kapag mas maraming dolyar ang papasok sa US ay mangangahulugang mas kakaunti ang sirkulasyon ng dolyar sa ibang mga bansa kaya't mas tataas ang demand ng dolyar na magpapataas rin ng value nito at kapag tumaas ang value ng dolyar ay mas marami pa silang mabibiling produkto mula sa ibang mga bansa sa mas murang halaga at magagamit nila ito para mas maging magaan ang taripang ipinataw ni Trump para sa mga produkto ng iba. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala si Trump na mabuti para sa US ang tariff war na inilunsad nito laban sa China. Ang layunin kasi ni Trump ay hindi para pahirapan ng mga importers mula sa US. Sa halip ang nais niya ay maubliga lamang ang mga ito na humanap ng binibili nilang produkto mula sa iba maliban sa China. At dahil walang karapatan si Trump na utusan ng mga investors sa bansa nila kung saan nila nais mamili ng ini-export nila, ay nagpapataw na lamang si Trump ng taripa kung saan sa paraang ito magpatuloy man sa pagbili ng produkto ng China, ang mga investors sa US ay kakailanganin nilang magbayad ng mas mataas na taripa na magagamit naman ang US government para sa pagpupondo at pagpapalakas ng kanilang ekonomiya. Dahil ang taripa na ipinataw ni Trump sa mga produkto ng ibang mga bansa ay nagsisilbing pantapal ng US sa trade deficit nila mula sa iba. Kaya't bagamat pangkaraniwan na may masamang epekto ang inilulunsad na trade war ng Amerika, ay sa paraan namang ito, maaari nilang mapanumbalik ang malakas na ekonomiya ng Amerika at sa ganitong paraan rin nila maaaring mapigilan ang mabilis na paglakas ng impluwensya ng China laban sa kanila.